This is all your fault, Marigold. Kung hindi ka lang nagtanga-tangahan, ay hindi na sana nangyari to. Sino ba namang taong gagaling sa isang supplements at herbal medicine lamang? Pinagyayabang pa kita sa mga kaibigan ko. Hindi ka naman pala sigurado sa mga sinasabi mo sa amin. Napaka-estupida! Galit na wika ni Salvador nang makaalis ang pamilyang Natividad sa mansyon nila. Ngayon, kailangan pa rin nating hanapin si Zenaya sa lalong madaling panahon. Siya lang ang solusyon sa ating problema. Matilda, pumunta ka ulit sa kondo ng anak mo. Kung kailangan mong lumuhod ay gawin mo. Mapatawad ka lang niya. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Sigaw ni Salvador kung kaya't nagulat ang mag-ina. Hindi naman nagustuhan ni Matilda ang inasta ngayon ng asawa. Kanina ay tuwang-tuwa pa ito ngunit bigla itong naging tigre na handa silang lapain any minute. Ayaw na ayaw niyang bumalik sa kondo ng babaeng yun. Tama na yung kahihiyang dinanas niya noong humingi siya ng tawad dito. Napakasama mo talagang ama at asawa, Salvador. Kanina lamang ay tuwang-tuwa ka pa sa amin. Ngayon ay para ka ng tigre na handa kaming lapain ng anak mo. Ganyan ka na ba kasama? Simula noong dumating lang ang walang modong pangani mong anak ay nagbago ka na. Naging sakim at gahaman ka na. Pati si Marigold ay napagsasabihan mo ng masama. Hindi ba't ikaw naman ang todo puri sa anak mo? Galit ding sagot ni Matilda sa asawa. Hindi naman kasalanan ni Marigold ito. Ginagawa niya nga rin ang lahat para makatulong sa atin. Namali lamang siya nang inakalat inamin niya yon sa harap mismo ng general. Hindi mo ba alam kung gaano katapang ang anak natin? Inako nito ang kamalian niya. Ikaw ba, kailan mo ba na-realize na ikaw ang may kasalanan na lahat na nangyayaring ito? Dagdag pa ni Matilda at niyakap si Marigold na kanina pa umiiyak. Huwag mo sana rin kalimutan na kung hindi dahil sa magaling mong anak na si Zenaya na sumbongera, hindi sana nasara ang ating resort. Hindi man lang pinansin ni Salvador ang sinabi ng asawa. Tahimik lamang ito. Iniisip niya ang sinabi ng general sa kanila. Kung hindi sila nagkakamali, ang hinahanap ng general ay si Dr. Santiles. Doktor ang panganay niyang anak na si Zenaya sa probinsya. Hindi kaya? Sa tingin niyo, yung sinasabi ng general na Dr. Santiles, hindi kaya si Zenaya yon? Doktor naman ang ating panganay na anak, hindi ba? Tanong ni Salvador sa mag-ina. Napailing-iling si Matilda at hindi makapaniwala sa sinabi ng asawa. Ano? Imposible. Doktor ng anak mo, ngunit wala tong sapat na kakayahan para magamot ang matagal ng sakit ng general. Kumuyom naman ang kamao ni Marigold. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on sa sinabi ng ama. Unti-unting naramdaman ni Marigold ang pagkamuhi at galit sa ama. Hindi niya inaasahang masasabi ito ng tatay niya dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. Ngayon, naiintindihan niya na kung ano siya sa magulang. Isa lang siyang bagay na naipagmamalaki ng magulang. Isang tropeyo, kumbaga. Once na wala ng halaga, ay itatapon na lamang basta. Sa dami niyang ginawa para sa mga ito, naging sunod-sunuran siya at naging mabuting anak. Ngunit isang pagkakamali niya lang ay kung ano-ano nang masasamang naririnig niya sa ama. Sa mata ng ama niya, kung sino lang ang taong makakatulong sa kanya, ay yun ang pinapabura nito. Kaya nga ayaw niyang maikasal ang ate niya kay Kit. Dahil kung mangyari yun, sasambihin nito ng mga magulang niya at maitsapwera na naman siya. Hindi siya papayag. Mommy, Daddy, ano bang iniisip niyo? Napakawalang kwenta naman. Sobrang imposible naman na iisa lang ang tinutukoy ng general at hindi ang ate yun. Nakapagtapos ang ate sa isang mababang paaralan sa probinsya at isang manghihilot. Paano napagaling niyang matanda sa sakit nito? Kung hindi ko nga nakayang pagalingin ang general, ang ate pa kaya? Mag-isip kayo. Natatawang sambit ni Marigold kung kaya't napatangutang ang magulang. Tama si Marigold. Paano mapapagaling ni Zenaya ang general? Pipitsuging doktor lamang siya sa probinsya. Isa pa, may lagnat lang ang kaya nitong pagalingin. Hindi ba? Maraming Santiles dito sa Maynila. Kaya imposibleng si Ate Zenaya ang tinutukoy ng general. Luke's Club. Alam mo pare, nakakatawa yung encounter namin ng pamilyang Santiles kanina. Kwento ni Luke sa kaibigang na si Thunder. Wait, nagkausap kayo? Bakit? Kunot noong tanong ni Thunder sa kaibigan.
Oh shit, Thunder. Hindi ako makapaniwala. Sabi kasi ng lolo, bibisitahin daw namin si Dr. Santiles. What? Bakit hindi mo malang ako sinama? Putol ni Thunder sa kaibigan, ngunit napaikot lamang si Luke ng mga mata. Patapusin mo muna ako, pwede? Tumahimik naman si Thunder at napatango. So eto na nga, akala ng lolo na anak ng pamilyang Santiles si Dr. Santiles. Shit, grabe ang kaba ko nang ma-realize kung baka isa lamang si Dr. Santiles at ang mapapangasawa ng kuya mo. Turns out fake news pala. Pumunta kami doon sa wala. Ang nakakatawa pa, akala ni Marigold ay siyang nagpagaling kay Lolo General dahil sa supplements at herbal medicine na niregalo niya ng birthday ng matanda. Hindi niya alam na ibinigay ko ang regalo niya sa aming mga kasambahay. Napaka-asyomera pala ng babaeng yun. Tatawa-tawa ang kwento ni Luke. Akala rin ng mga pamilyang Santiles na si Dr. Santiles ay ang anak nilang si Marigold. May pinagmanahan din si Marigold eh. Dagdag pa ni Luke habang tumatawa. Okay ka lang? Bakit mo naman naisip na si Dr. Santiles at ang panganay na anak ng pamilyang Santiles ay iisa? Kung alam mo lang ang ugali nun, malayong malayo sa Diyosa kong future sister-in-law. I know. Kaya nga tawang-tawa ko kanina. I told you, mag-iingat ka sa pamilyang yun dahil mga masasama silang tao. Kasalukuyang nasa harap ngayon si Zenaya ng mansyon ng pamilyang Anderson. Hindi kasi sumipot si Joaquin sa session nila kung kaya't sobrang nagtatakang dalaga. Ilang beses niya ring tinawagan ang lalaki ngunit hindi man lang ito sumagot sa tawag niya. Parang iniiwasan siya ng lalaki. Miss, anong ginagawa mo dito sa mansyon ng mga Anderson? May kailangan ka ba? Tanong ng guard kung kaya't napalingon si Zenaya sa gwardya. Nginitian niyang lalaki sa nagsalita. Gusto ko lang sanang makausap si Kit Joaquin. Nariyan ba siya? Tanong ni Zenaya kung kaya't kumunot ang noon ng gwardya sa kanya. Bakit niyo ho siya hinahanap at sino nga kayo? Tanong ulit ng lalaki. Ako si Dr. Zenaya Santiles, ang fiancé ni Kit Joaquin. Ngiting sagot ni Zenaya. Napakunot ang noon ng gwardya nang marinig ang pangalang Zenaya Santiles. Gulat na gulat itong tumingin kay Zenaya. Tinitigan pa nito ng mabuti ang dalaga. Maling-mali ang mga nasasagap na chismis ng gwardya sa mga kaibigan, pati na rin mismo sa asawa niya. Ang sabi ng mga ito ay isang maldito at pangit ang mapapangasawa ng boss nila. Grabe, sobrang ganda pala nito sa personal. Napaubo ang gwardya saka hindi mapakali. Ngayon lang ito nakakita ng isang magandang babae. At para itong artista. Gusto nito sanang magpa-picture sa dalaga at ipagmalaki sa kaibigan. Hindi naman pangit ang mapapangasawa ng boss nila, bagkus isa itong Diyosa. Maaari po bang maghintay na muna kayo ng ilang saglit? Tatawagan ko muna si Butler James upang salubungin kayo sa loob ng mansyon. Kinakabahang tanong ng gwardya. Napansin naman yun ni Zenaya kung kaya't napangiti lamang ang babae saka napatango. Wala pang isang minuto ay kagad na lumabas ng gwardya para lapitan si Zenaya. Nasa loob ng kotse si Zenaya kung kaya't napayuko pang gwardya. Ma'am, pwede po bang magpa-picture? Gusto ko lang sanang ipakita ang larawan natin sa misis ko. Idol na idol ka po kasi niya kahit na hindi pa kayo nakikita. Curious din kasi ito sa mapapangasawa ng boss namin. Nasa loob pa lang asawa ko at nagtatrabaho ngunit day off siya ngayon. Kaya hindi kanya makikita. Pasensya na po ma'am. Kung ayaw niyo po ay okay lang. Pinutol ni Zenayang sasabihin ng gwardya saka nagsalita. Sige ho, picture lang naman. Natatawang sagot ni Zenaya kung kaya't lumiwanag ang mukha ng gwardya. Mabilis nitong kinuha ang cellphone sa katinapat ng gwardyang kamera sa kanilang dalawa. Nang matapos ay agad na nagpasalamat ang lalaki. Maraming salamat ho ma'am. Napakabuti nyo. Walang anuman po yun. Salamat sa pag-assist din sa akin. Paalam ni Zenaya na magbukas ang gate sa harap nila. Agad niyang pinaandar ang sasakyan niya at iniwan ng gwardya na kumakaway-kaway pa sa kanya. Masayang-masayang ekspresyon nito hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Magandang araw po Dr. Santiles. Naparito ho kayo. Tanong ni Butler James nang makapasok si Zenaya sa loob ng mansyon ng Anderson. Magandang araw din po Butler James. Ilang oras ko na pong hinihintay si Kit Joaquin dahil ngayon ang session namin ngunit hindi ito sumasagot sa tawag ko. May nangyari bang masama sa kanya? Nag-aalala po ako. Nagulat naman ang matanda nang malaman ng dahilan kung bakit pumunta ang dalaga sa mansyon. Wala naman pong masamang nangyari kay Young Master. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kanyang office at may inaasikaso.
Sundan niyo ho ako, Miss Zenaya. Nang nasa harapan na sila ng office ni Kit Joaquin ay agad na nagpakawala ng mahihinang katok si Butler James at pumasok sa loob ng office nito. Hindi na pumasok si Zenaya dahil hindi naman niya ugaling basta-basta na lamang pumasok sa hindi naman niya kwarto at walang pahintulot ng may-ari. Young Master, narito po si Miss Zenaya at gusto ko kayong makausap. Papapasukin ko po ba siya sa loob? Magalang na tanong ni Butler James sa binata. Nakaharap lamang si Joaquin sa patay niyang laptop at malalim ang iniisip. Nang marinig niya nandito si Zenaya ay biglang tumibok ang puso niya. Sa pagkakataong iyon, inaamin na niya sa sarili niya na may nararamdaman siya sa babae. Ilang araw na rin niya itong iniisip at ngayon niya lang na-realize at natanggap sa sarili na gusto niya si Zenaya Liza. Ngunit isa lang ang tanong ng kanyang isipan. May gusto rin ba si Zenaya sa kanya? Worth it ba siyang magustuhan ng babae gayong ganito ang lagay niya? Isa siyang baldado at walang kwentang lalaki. Kumpara sa babaeng matalino, magaling at maganda. Ano nga bang magugustuhan ng babae sa kanya? Kayamanan nila? Karangyaan? Kaya lang naman siguro siya kinakausap ng babae dahil curious to sa lagay niya. Isa itong doktor at ang tanging gusto lamang nito ay ang mapagaling ng pasyente. Yun lang ang naisip niya kung bakit palaging nasa tabi niya ang dalaga. Bumigat ang kanyang dibdib dahil sa naisip niya. Hindi siya makahinga ng maayos dahil sa sobrang sakit ng puso. Hirap man siyang aminin sa sarili, ngunit imposibleng magustuhan siya ni Zenaya. Huminga si Joaquin ng malalim saka sinagot si Butler James. Pakisabi kay Dr. Santiles, Butler James, na tulog ako at bawal akong istorbohin kapag nagpapahinga. Gusto sanang magtanong ng matanda kung may problema bang lalaki at nagtataka siya dahil hindi mo lang nakita ng matanda ang normal na reaksyon ng lalaki kapag binibisita ito ng dalaga. Napahinga ng malalim si Butler James at napatango na lamang. Sige po, Young Master, sasabihin ko po ito sa kanya. Hindi man nakababa si Butler James ay agad na pinigilan to ni Thunder. Hindi inasang napadaan si Thunder sa kwarto ng kapatid niyang si Kit, kung kaya't narinig niya ang pinag-usapan ng dalawa. Tama ba ang aking narinig, Butler James? Naroon sa baba ang panganay na anak ng mga Santiles? Tanong ni Thunder kung kaya't napatangong matanda. Tama nga po, nasa baba at hinahanap ang Young Master. Kumpirma ni Butler James kung kaya't nakaramdam ng inis si Thunder. Ang lakas talaga ng apog ng babaeng yun na pumunta sa mansyon nila. Hindi pa nga ito kasal sa kapatid ay kumakaasta na ito ay parte ng pamilya. Kung gayon, sabi mo sa kanya na ayaw na makita pa ni Kuyang pagmumukha niya. Narinig kong iniiwasan ni Kuyang babae kung kaya't yun naman ang tunay na rason. Huwag mo sabihin natutulog ang kuya kung hindi sabihin mo sa babaeng yon na ayaw na ng kuya na makita pa siya. Utos ni Thunder sa Butler. Napakunot naman ang noo si Butler James. Hindi niya alam kung susundin ba nito si Thunder o hindi. Kailangan ko pa bang sabihin yan? Mukhang ang pangit namang pakinggan, Young Master. Baka magalit ang kapatid mo. Hindi yan. Akong bahala sa'yo, Butler James. Napagpasyahan ng matanda na sumunod na lamang dahil isa rin ito sa amo at pinaglilingkuran nila. Nang makababa ang matanda sa hagdan ay agad na nilapitan to ni Zenaya. Miss Zenaya, pasensya na ngunit pinapasabi ng Young Master na ayaw ka na niyang makita pa. Sumingkit ang mga mata ni Zenaya dahil sa sinabi ni Butler James. Hindi siya makapaniwalang sasabihin yun sa kanya ng binata. May nagawa ba siyang pagkakamali kung kaya't ayaw nitong makita siya? Sa pagkakaalam niya ay wala. Nung last session nila ay okay naman sila nung umalis ang binata sa kondo niya. Something's fishy. Pasensya na, Butler James, ngunit kailangan kong makausap si Kit. Mabilis na umakyat si Zenaya sa hagdan. Napailing na lamang ang matanda sa kanapangiti. Nasa pinakadulong kwarto niyang Master, Miss Zenaya. Pahabol na sambit ng matanda. Maraming salamat ho, Butler James. Nang nasa harap na si Zenaya ng kwarto ni Kit Joaquin ay agad siyang napahinto. Nakaramdam siya ng sobrang kaba sa pag-iisip na baka hindi siya pagbuksan ng binata. Ngunit kung hindi man ay magpupumilit siya at hihintayin ng binata hanggang sa pagbuksan siya nito. Ganito kakulit noon sa kanya ang binata sa US, kung kaya't siya naman ang gagawa ngayon. Bumaligtad na nga ang mundo nila ng lalaki. Kit Joaquin, buksan mong pinto. Ako to, si Zenaya. Sambit ni Zenaya habang patuloy na kinakatok ang pintuan ng binata.
Narinig naman yun ni Kit Joaquin kung kaya't napaawang ang labi niya. Napalinis pa siya ng tenga dahil hindi siya sigurado na naririnig niya ang boses ni Zenaya o guni-guni niya lamang. Joaquin, please, open the door. Let's talk. Malambing na saad pa ng dalaga sa labas. Walang ilaw sa loob ng kwarto niya kung kaya't nakikita niyang anino ng babae sa labas. Doon niya nakumpirma na nasa labas nga si Zenaya. Biglang tumibok na naman ang puso niya kung kaya't napahawak siya sa kanyang dibdib. Napahinga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Nasa labas si Zenaya, nasa labas ang babaeng gusto niya. Paano niya ito haharapin? Napayuko si Joaquin at napabuga sa hangin. Bubuksan niya ba ang pinto? Ano ang sasabihin niya sa dalaga? Wala siyang ka-idea kung anong sasabihin niya dito at tila ba nawala na siya ng kapasidad na mag-isip. Dahil lang sa nakumpirma niya na may nararamdaman siya sa dalaga, ay naging ganito na siya. Joaquin, nakalimutan mo na ba na may session tayo ngayon? Hindi ba't nagkasundo na tayo dati? Bakit nagbago na naman ang isip mo? Ano ang dahilan? May nagawa ba akong mali? Bakit ayaw mo na ako makita? Ganon-ganon na lang matapos na nangyari sa ating dalawa? Nakailang session na tayo, Joaquin. Ngayon ka pa ba magbaback out? What is wrong? Mahabang litanya ni Zenaya sa binata. Ilang minuto rin ang nakalipas ngunit hindi pa rin nagawang magsalita ni Joaquin sa babae. Tila ba napipi siya dahil sa sinabi nito. Seryoso ka, Joaquin? Ayaw mo ba talaga akong kausapin? Pwes, patigasan tayo dito. Hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Kaya ko namang maghintay kahit naabutin pa ako ng umaga sa labas ng kwarto mo. Gagawin ko. I won't back down. Seryosong sabi pa ni Zenaya sa lalaki. Nang marinig ni Joaquin ang sinabi ni Zenaya ay napatulala na lamang siya sa nakasaradong pinto niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi rin siya makapaniwala na sasabihin to ng babae sa kanya. Akala niya susuko na ito dahil ilang minuto na itong nasa labas ng kwarto niya. Ngunit nagkamali siya. Ibang-iba nga talaga si Zenaya. Kung tutuusin, kapag ibang tao ang nasa labas ng kwarto niya at ayaw niyang buksan ang pinto ay aalis na agad ito at hindi na magpupumilit pa. Pero si Zenaya handa itong maghintay kahit naabutin pa ito ng umaga. Manghang-mangha siya sa katapangan ng babae. Kinuyom ni Joaquin ang kamao sa kanapahinga ng malalim. Napagpasyahan niya na buksan na lamang ang babae ng pinto. Bahala na kung anong masabi niya. Nanatiling walang ekspresyon ng kanyang muka nang mabuksan ang pinto. Naroon nga sa labas sa Zenaya at nag-aalala ito sa kanya. Joaquin, buti naman at binuksan mo na ang pinto. Umalis ka na. Nanlalaki ang mga mata ni Zenaya nang marinig ang sinabi sa kanya ng binata. Malamig ang pagkakasabi nito sa kanya, ngunit sanay na si Zenaya sa malamig nitong ekspresyon. He already knew Joaquin kung kaya't napataas siya ng kilay. Ako? Aalis? Bakit hindi kaya sabihin mo yan sa akin na nakatingin sa mga mata ko? Kung kaya mong sabihin yan nang nakatitig sa mga mata ko, aalis na ako at hindi na magpapakita kailanman sa'yo. Yes, hinahamon niyang binata, alam na hindi nito kayang gawin ang hamon niya. Kilalang kilala na niya ang lalaki. Hindi naman mapakali ang binata sa kinauupuan na natili lamang itong nakayuko at hindi kayang gawin ang sinasabi ni Zenaya. Paano siya makakatingin sa babae? Sobrang nahihiya siya at baka mablangko agad ang isip niya. Titigan niya nga lamang ito ay nawawala na siya sa realidad. Natatagpuan na lamang niya sarili na nakatitig at tila ba manghangmaha sa kagandahan ng babae. Shit. Oo, sige na. Duwag ako. Duwag ako dahil ayaw ko makita kapat lumalim pang samahan nating dalawa. Kaya napagdesisyonan ko nang hindi na ako magpapakita sa'yo at puputulin ko na ang nagpapaugnay sa ating dalawa. Nakaramdam ng kirot si Zenaya sa sinabi ng lalaki, ngunit hindi niya yun ininda, bagkus inilam niya pa kung anong rason, kung bakit nasabi yun ng lalaki sa kanya. Bakit? Ano naman na masama kung lumalim pa ang samahan nating dalawa? Isn't it better? Napailing-iling si Joaquin sa sinabi ng dalaga. Hindi yun maganda, Zenaya. Hindi mo ba nakikita? Baldado ako at walang kwentang lalaki. Gusto mo pa akong mapalapit sa'yo at pakasalan ako? Nahihibang ka na ba? O dahil sa kapangyarihan at yaman ko, kung kaya't willing kang isurrender ang kaligayahan mo. Hindi makapaniwala si Zenaya sa sinabi ng lalaki. Bakit naiisip ni Joaquin yun?
ni hindi niya nagustuhan ang kapangyarihan at kayamanan nito. Gusto niyang mainis sa sinabi ng lalaki, ngunit naintindihan niya kung saan nanggagaling ang nararamdaman ni Joaquin. Pinangako niya sa sarili na iintindihin niya palagi ang lalaki noon, kaya gagawin niya ito ngayon. Ano ang mangyayari ngayong tila nakaramdam ng panliliit si Joaquin sa kanyang sarili? Magawa kayang maipaglaban ni Zenaya ang pag-ibig niya kay Joaquin? At ano ang gagawin ng pamilya ni Zenaya ngayong wala na silang maasahan kung hindi si Zenaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.